kung ano nga daw ba yung estado ng pamumuhay namin sa Pilipinas bago ko nga napangasawa si Milan. Protein soya chunks. Tapos meron tayong mga carrot. Good morning guys! So fresh from the bat tayo ngayon and tumawag ako ngayon sa Pilipinas and saktong-sakto nag-harvest sila ng mga patola and I think it's time na sagutin natin yung katanungan para sa mga bagong nanonood sa atin kasi actually natalakay ko na ito before. Kung ano nga daw ba yung estado ng pamumuhay namin sa Pilipinas bago ko nga napangasawa si Milan. So, sa video na ito, isasabihin ko yan sa inyo and ipapakita ko yung mga kaganapan sa Pilipinas ngayon. Marami nga yung nagtatanong sa inyo kung ano nga ba yung kabuhayan ng pamilya ko sa Pilipinas. So, ngayon ay ipapakita ko sa inyo. Naalala nyo ba nung nagpunta kami sa Pilipinas guys? Sa likuran ng bakuran nga namin, merong mga nakatanim na mga ampalaya. Pero nga dahil ubos na yung mga ampalaya, nagtanim ulit sila nitong mga patola. And ngayon, nag-harvest nga yung father ko at saka yung ibang mga katita ko. Pinipili na nga ngayon ng father ko yung mga matataba na pwede nang ibenta kasi meron na nga nagpupuntang merchant dito para nga kuhanin na yung mga fresh patola at ibibenta na nga sa market. Pag nag-harvest nga sila dito guys, ay by line talaga. So ngayon, nasa line na to yung father ko. Pagkatapos ay iipunin niya nga sa isang lugar. Para nga kapag kukuhanin na gamit yung ginawa nilang sako na pambuhat, nasa isang pwesto na lang sila. Hindi na sila mahihirapan pa. Dito naman sa isang line, nandirito nga si Tita Beng na kasalukuyang nag-harvest. Kapartner nga namin dito yung kapatid ng mother ko na si Tito Doy at ang asawa niya na si Tita Beng. Kaya naman kapag merong harvest talaga ay nagtutulungan. And alam niyo yung napansin ko guys, yung family na nadatnan ko sa Pilipinas at saka yung family na naiwanan ko sa Pilipinas, parehong farmers talaga. And feeling ko nakatadhana talaga ako na magstay sa pamilya ng mga farmers. Natanong ko nga din guys kung bakit hindi na sila nag-grass cutter kasi usually napakalinis talaga nitong bakuran namin guys and itong taniman. Sabi nila ay aalisin na daw kasi nila itong mga patola dahil nga marami na rin mga insekto. And medyo bumaba na din daw kasi yung presyo ng patola dahil sobrang dami nga daw nagtanim ngayong season na to. So aalisin na daw nila lahat ng mga to pagkatapos ay magtatanim na daw ng mga palay. Ano naman yung gagawin sa mga hindi pa pwedeng ibenta pero kahit papaano ay pwede nang kainin? Kung lagi nga kayo nanonood sa mga vlogs namin guys ay siguro alam nyo na nagpapatayo nga kami ng resort and dun nga sa resort na yun ay meron tayong manpower o mga construction workers. Hindi ko naman din mapagkakaila na sobrang bait talaga ng mother at father ko and kapag pumupunta talaga sila doon, nagdadala talaga sila ng mga gulay para sa mga trabahador. Kagaya na lamang nito mga patola, minsan ampalaya, pagkatapos meron din kaming kalabasang tanim dito at saka eggplant, tomato at napakarami pang iba. Naman kapag nagpupunta talaga yung mga parents ko sa site, sulit na yung pagkain ng mga workers at hindi na nila kailangan problemahin pa.
Kalungkot na naman Zonal Masi. Nyo. Zonal Masi na ng Pilipinas. Kalungkot na. So, pagkatapos nga nila mag-harvest, line by line guys, kukuhanin na nga nila yung mga patola na na-harvest. Pagkatapos ilalagay nga dito sa ginawa nilang pangbuhat. So, sako lang yan pagkatapos nilagyan ng kahoy dito sa may gilid. And yan yung ginagamit nila para mabilis nga nilang matransfer itong mga patola mula doon sa farm, papunta doon sa may kiluhan. Takay ng kabilala kung ikwa. Pagka-deliver nga dito guys, nakaabang na nga yung mga merchant. And ngayon nga, ibabalot na nila and pipiliin na nga nila yung mga kukuhanin nila. So, nandyan na nga rin yung tita ko na nakabantay din. And tinutulungan nga yung mga merchant para mas mapadali nga yung trabaho. Pipili nga nila yung mga matataba na pang market talaga. Pagkatapos, sineseparate din yung mga mapapayat na hindi nila kukuhanin. And minsan din, kapag marami kaming mga na-harvest na hindi nga okay para ibenta sa market, bibigay nga namin yan sa mga tricycle workers. O kaya naman sa mga kapitbahay o kakilala namin na nanghihingi ng pang-ulam. Nag-grade nga sila ng mga patola ngayon guys kasi yung mga good quality talaga ay kukuhanin nila ng medyo mataas na presyo. Tapos yung mga goods lang or okay pa rin naman na ibenta sa market pero medyo mapapayat or medyo maliliit isa-separate nila and then pepresyohan ng medyo mababa. Usually guys, yung pag-harvest talaga nila ng mga gulay or mga patolang ganito ay maaga talaga dahil kapag medyo mainit na, nakakairita na nga yung init. And wala na nga mabebenta sa market kung medyo nahuli na sila. Busy nga yung pamilya ko sa pag-harvest sa Pilipinas. And dito naman sa India, busy kami ni mother-in-law sa paggawa ng napakaraming merienda para ready nga daw kami kapag manganganak na ako. Guys, dahil malapit na ako manganak, nagre-ready na kami ng mga snacks or mga pagkain. Para if ever na manganak na ako, naka-ready na yung mga mga merienda na pwede namin dalhin sa hospital. And yung mga ipapakain natin sa mga bisita. So, ayan. Busy ulit si Mami sa pagluluto. Alam niyo naman kung ano itong pagkain na to, di ba? So, yan yung mamra. Hindi to. Yung pagkain natin na rich in protein is rice na may kasamang protein soya chunks. Tapos meron tayong mga papri dito. Papra. And dito naman, meron tayong ginagawa na tuwa. Ayan siya. And hinati-hati ko na nga din yung mga vegetables dito. Meron tayong cabbage, carrots, patatas, capsicum, tsaka tomato. So, yun yung ipangsasahog natin dun sa may soya chunks. So, ipapakita ko sa inyo kung paano gagawin yun. So, ayun. Matapos lang ni Mami yung mamra. And then, lalagay namin dito sa may lalagyanan. Tapos, gagawin na namin itong tuwa. So, tapos na kaming magluto ng mga snacks. So, ngayon, Mami, apalsuba na ano, Aje? Pulaw. So, ayan. May protein tayo dito. Source of protein. This is soya chunks.
So, yun yung pinang-substitute natin. And tuturuan ko kayo kung paano magluto kung gusto nyo lutuin ito sa mga bahay nyo. Ayan. Ang unang gagawin natin guys, maglagay tayo nitong oil. Grabe, sobrang daming oil yung nilagay ni Mommy. Sobrang daming oil yung kailangan. Hintayin mo lang na medyo uminit yan. After nun, maglagay tayo ng cumin seeds. Tapos itong mga vegetables yung isusunod natin. So una natin yung pinakamatigas para hindi ma-overcook yung iba na hindi matitigas yung mga malalambot. So kapag nakita mo ng kulay brown-brown na yung mga cumin seeds, pwede na natin ilagay yung mga vegetables. Unang ilalagay natin is, feeling ko bataka. Ay, tama, potato. And then carrot. Kasi medyo matitigas yung mga yan eh. So, halu-haluin mo lang sila. Palambutin mo muna yung mga yan. Alam nyo guys, yung mga nagiging sakit na mga tao dito, usually, is meron silang mga cholesterol, diabetes, at saka yung pakulangan sa B12 kasi nga wala silang kinakain ng mga protein. So, kung mapapansin nyo kung magluto sila, kami, bawbado oil na katsyan eh. Kaya cholesterol awe. So, ayun. Yung most of the food na meron sila guys, maraming mga oil. So, after nang ilalagay na natin yung cabbage, yung tomato, at yung capsicum, lulutuin natin lahat ng mga vegetables or yung sack body na tinatawag nila. And para agad na lumambot yung mga vegetables, lagyan natin ng asin. And then, lagay na natin yung mga masala. Ay, nakabukas na. Lalagay siguro lang tayo ng chili powder, turmeric powder, and cumin powder. So, yun yung 3 main ingredients. Ayan, chili powder, turmeric powder, tsaka cumin powder. Yan. And then, meron din sila nilalagay si Mami dito, yung tinatawag nilang biryani masala, chef. Ayan, biryani masala. So, ito kasing ginagawa namin na pulaw, guys. Vegetable version siya ng biryani. So, pwede kayong magluto ng mga biryani sa mga bahay-bahay nyo. Pero kung ayaw nyo ng mga ayaw nyo ng mga karne-karne, pwede yung vegetable biryani or pulaw, kung tawagin namin dito. Ayan. So, ang daming masala, diba? Pagkaluto ng mga vegetables natin, guys, pwede na natin ilagay yung kanin at saka yung mga soya chunks. So, ito yung food for 4 people. Ayan. Apat na yung kakain dyan, guys. Konti lang talaga yung mga pagkain na kinakain nila. Especially kapag gabi. Kasi hindi na daw nila madadigest ng maayos. So, yung ibang mga tao dito, ayaw din nilang kumakain ng kanin sa gabi. Ano yun, Mami? Medyo manas. Ba't na kairate? Napot siya. Napot. To pachi jay vello. Napon. Medyo manas na kaya. Ba't? Yung iba, ayaw nilang kumakain ng rice. Meron akong mga kakilala dito na kapag gabi, no to rice na sila. So, ayan. So, yan na yung pulaw natin, guys. And yan na yung dinner natin for today. So, ayan guys, kung napansin nyo, nag-harvest po sila ng mga patola ngayon. And before, dun sa lugar na yon, meron nakatanim na mga ampalaya. Kung nanonood kayo ng mga videos namin before, nung umuwi kami ng Philippines, saktong-sakto, ampalaya naman yung hina-harvest nila. Pero dahil naubos na yung mga ampalaya, nag-dry na sila, so pinalitan nila ng patola. And I think yung patola season is matatapos na rin kasi magtatanim na daw sila ng mga palay niyan kasi marami ng insekto and hindi na daw worth it yung presyo ng patola kasi bumaba na. Kasi this time, ang daming mga nagtanim ng mga patola din. So, mababa yung kuhanan ng patola ngayon. So, ayan, aalisan na daw nila yon. So, kung napansin nyo, ang dami nilang hinarvest.
yung mga matataba na mga patola na pwede nang ibenta sa market, binenta na talaga nila lahat. And maaga pa lang, nag-umpisa na talaga sila sa pag-harvest. So, ganun naman talaga palagi doon guys sa Philippines. Nung nandun din kami ni Milan, very early morning talaga nag-harvest na sila para hindi mainit. Kasi kapag nadatnan na sila ng init, at saka medyo hinapunan na sila, parang naging late na sila, yung mga merchant wala nang maibebenta sa palengke and hindi na sila fresh yung mga patola. So, maaga talaga silang gumigising, maagang nag-harvest ng mga patola and ng palaya para agad mabenta. So, ayun, next, siguro baka next week, mag-aano na sila ng rice. Kasi alam nyo guys, lahi talaga kami ng mga farmer. Mula sa mga lolo ko, ganyan, papa ko, mga tito ko, farmer talaga yung mga yan. So, meron silang mga kanya-kanyang lupang sinasaka. And yung main na sinasaka talaga namin is yung rice. Kasi nga, nasa Pampanga kami. Ewan ko kung yung iba ano yung sinasaka. And mga gulay-gulay. So, yung gulay-gulay na ganun, guys, kasama ng papa ko, yung tito ko na si Tito Doy, sa pagtatanim. So, minsan, nagtatanim sila ng ampalaya, patola. Hindi ko alam susunod kung ano itatry nila. Pero mas gusto nila yung mga ganung gulay. Kasi, kapag minsan jumajackpot sila sa mga presyo, ganun. And at the same time, nagtitinda din yung mother ko sa palengke. So, yun yung kabuhayan. And before ko mapangasawa si Milan, guys, ulitin ko po kung ano yung naging trabaho ko. Naging secretary po ako, accountant secretary ng isang politician, kilalang politician. So, ayun, yun yung masasabi ko bago ako nag-asawa. Kasi nagtapos po ako ng accountancy. So, 5 years accountancy, nagtapos po ako. So, naging accountant po ako and secretary at the same time ng isang very famous politician sa Pampanga. So, hindi ko na po babanggitin kung sino, pero sa mga merong sa mga taga Pampanga, malamang alam nyo po and kilala nyo po. And baka isa din kayo sa mga nakakita sa akin kapag pumupunta ng opisina. So, ayun. Ayun guys, nagluto din kami ng ngayon. Nagluto din kami ng mga mga merienda. Para kapag pupunta na ng hospital, hindi na namin po problemahin pa yung mga papakain namin sa mga bisita. Tsaka meron kaming dadalhin sa hospital kasi mas gusto namin yung food na gawa sa bahay kaysa sa mga food na binili sa labas. So sabi ni Mommy, since free tayo ngayon, gawin na natin lahat ng mga dapat gawin, tapusin na natin lahat ng mga dapat tapusin, and lutuin na natin lahat ng mga kailangang snacks na lutuin. Para kapag nandyan na yung baby, hindi na mga yung buong bahay, hindi na tayo magkanda o gaga sa mga kailangang tapusin na trabaho. So, ayun guys, inuunti-unti na po natin. And times na lang, days na lang ang hinihintay natin sa paglabas ng baby. And naiinip na nga din ako. Sobrang bigat na ng pakiramdam ko. So, ayan guys, yun lang po yung update ngayon. And kung meron kayong mga questions, balitaan nyo po ako sa baba. Sasagutin natin yan. I'll see you all tomorrow. Bye-bye.